Nagkakausap silang dalawa ni Santino pero hindi na tulad ng dati. Tila ba biglang nawalang excitement sa kanilang dalawa. Hindi na rin masyadong inaasikaso ni Santino si Lian kahit na minsan naramdam pa naman ni Lian ang pag-aalala ni Santino sa kanya. Alam niya namang valid ang reason ni Santino kung bakit bigla ito nagbago. Kailangan niya ring malaman kung anong totoo. Kailangan niyang mahanap ang kasagutan kung paano siya nabuntis. Pero hindi pa niya yun maharap ngayon dahil busy siya sa papalapit ng runway fashion show. Ilang araw na lang ang hihintay nila bago sila lumipad patungong Spain. Nang makauwi siya ay naabutan niyang nasa balcony si Santino. Hindi alam na maaga pala itong umuwi, hindi man lang siya sinundo. Bababa na lang sana siya nang tawagin siya ni Santino. Hindi niya naman hinarap si Santino. Hinintay niya kung anong sasabihin nito. Ganito na lang ba talaga tayo? Hindi mo man lang ba sasabihin sa akin ang totoo? If you will tell me the truth, baka sakaling maintindihan pa kita, Lian. Don't I deserve to know the truth? Kunot noon niyang tanong, nilapitan ni Santino si Lian kaya magkaharap na sila ngayon. Buong tapang namang sinalubong ni Lian ang mga mata ni Santino. Kung naguguluhan ka ngayon, mas naguguluhan ako sa mga nangyayari. Hindi naman kita pinipilit para ako inang bata. Pagod pa ako, Santino. Marami pa akong ginagawa at kung pwede sana, sa susunod na lang natin ito pag-usapan. Tatakasan sana ni Lian si Santino pero hinarangan siya ni Santino. Kailangan na nating pag-usapan yan ngayon. Kung hindi ngayon, kailan pa dapat natin pag-uusapan? Sasabog ng ulo ko sa kakaisip, Lian. Nanatiling kalmado si Lian. Sasabog na rin ang dibdib niya sa galit pero kailangan niyang unahin ang kalagayan ng baby niya. Sasabog na rin ang ulo ko sa kakaisip, Santino. Sasabog na sa kakaisip kung paano ko nabuntis nang wala naman akong nakatalik bago ka. Kalmadong sagot ni Lian. Tunog naman ang tunog ang phone ni Santino pero hindi niya yung sinasagot. Wala ba talagang lalaking gumalaw sa'yo bago may mangyari sa atin? Alam mo kasagutan dyan. Inis na sinabunutan ni Santino ang mga buhok niya. Alam ko kung anong nararamdaman ko pero paano ko hindi magdududa kung buntis ka na bago pa may mangyari sa atin? Hindi ko rin alam. Hindi ko alam. Gusto ko ring mahanap ang sagot. Gusto ko ring malaman kung paano yun nangyari. Hindi lang ikaw ang naguguluhan. Kung ayaw mo maniwala sa akin, walang ibang lalaking dumaan sa katawan ko. Maliban sa'yo, hindi kita pipilitin. Napahila mo si Santino, hindi niya na alam ang paniniwalaan niya. Abort the child, Lian. Blangkong wika ni Santino ni kinagulat ni Lian. Paano yung nasasabi ni Santino gayong anak ni Lian ang nasa sinapupunan niya? Gusto kong tanggapin ng bata pero natatakot akong baka pagdating ng araw na magkaroon tayo ng sarili nating anak, magbagong pakikitungo ko sa kanya at magkaroon ng favoritism at ayaw kong mangyari yun. Ito lang ang naiisip kong paraan to fix our relationship. Abort your baby, Lian. Seryosong wika ni Santino. Mapait na tumawa si Lian. Paano niya nasasabing mga salitang yun? Sagutin mo na lang kung sino man niyang tumatawag sa'yo. Huwag mo nang pakialaman ng anak ko. Sad ni Lian sa kanilang pasan si Santino. Inis namang kinuha ni Santino ang phone niya sa bulsa niya at sinagot ang tawag. What? Galit niyang sagot. Bigla namang natakot ang nasa kabilang linya. Mr. Villafuerte, wika ni Doc Gestoni. Tiningnan ni Santino kung sinong tumawag bago ulit sumagot. If this is about the surrogacy, forget about it. Hindi ko nabalak na umulit pa. Wala rin namang nabuo, kaya kalimutan nyo na yon. Nabayaran ko naman na kayo. Ani at takma na siya nang ibababa ang tawag nang mapatigil siya sa sinabi ni Doc Gestoni. Successful ang surrogacy, saad ni Doc Gestoni. Napalunok si Santino at napahilamos sa mukha niya. May problema pa silang mag-asawa na kailangan nilang ayusin. Tapos may dadagdag na namang problema? What do you mean? Hindi ba't maraming beses niyo nang chinek ang surrogate mother pero hindi siya nabuntis? It's been 2 months. Honest niya, hindi kaagad nakasagot ang kabilang linya dahil natatakot sila sa pwedeng gawin sa kanila ni Santino. Oras na malaman nito ang pagkakamali nila. Santino Villafuerte is from a powerful family at kayang-kaya nilang ipasarang hospital kung kailan nila gustuhin. Answer me! Malakas na sigaw ni Santino. Yes, Mr. Villafuerte. Successful po ang surrogacy pero hindi po sa surrogate mother na nakuha niya na iturok ang sperm niyo. Kinakabahang sagot ni Doc Gestoni na lalong kinakunot ng noo ni Santino. What do you mean? I don't understand. Naguguluhan niyang saad. Nagkaroon ng pagkakamali ang team ko. Yung isang nurse na nasa team ko na ipagpalit niyang information ng surrogate mother at ng isang pasyente sa hospital.
Sa ibang babaeng nagawa insemination, Mr. Villafuerte. Natahimik si Santino. Hindi niya na alam ang uunahin niya. How did you know that she's pregnant? Kalmado ng tanong ni Santino. Kilala lang namin siya sa mukha base sa CCTV na nakuha namin sa ospital. Minsan siyang nakita ng isang kasamahan kong doktor na bumisita sa isang OB. So we're thinking, iniisip niya na kaagad na siya akin ang baby niya. Paano kayo nakakasiguro? Bago niyo ako tawagan, make sure na may sense ang sasabihin niyo. Kung ayaw niyong lahat kayo mawalan ng lisensya. Galit na saad ni Santino sa kanya ibinaba ang tawag. Hinilot niyang sentido sa kanya pinadaanan ng mga daliri niyang buhok niya. Bakit ba sunod-sunod ang mga problemang dumarating ngayon sa buhay niya? Ito ba ang kapalit na pagiging masaya niya nitong mga nakaraang linggo? Kinabukasan pagsinag ng araw ay mag-isang umalis ng bahay si Lian para puntahan ng hospital na pinuntahan niya noon para magpa-check up. Alam niya may kinalaman ng hospital sa nangyari ngayon sa kanya. Pagdating niya sa ospital ay hinanap niya kaagad si Doc Casey. Ang doktor na tumingin sa kanya noon, nakita naman ng isang nurse si Lian na tinawag ito kaagad. Si Doc Casey po bang hanap niyo? Tumango naman si Lian. Sumunod po kayo sa akin, ma'am, ani ng nurse. Sumunod naman si Lian sa kanya at dinala siya nito kay Doc Giustoni. Nakahinga naman ng maluwag si Doc Giustoni at napangiti dahil kusa nang lumapit sa kanila si Lian. Maupo ka, saad ni Doc Giustoni sa kahinarap si Lian. Si Doc Casey ba ang hanap mo? Simula kasi na makagawa siya ng mali sa trabaho niya, bigla na lang siyang umalis ng hospital. Siguro nagpunta ka rito para malaman ng tungkol sa pagbubuntis mo. Diretsong saad ni Doc Giustoni. Nagsalubong ang mga kilay ni Lian. Ibig sabihin, may alam talaga sila at hindi himala ang pagbubuntis niya. Galit ang nararamdaman ni Lian ngayon na alam niya na nagkaroon ng pagkakamali ang hospital. Nabuntis siya nang hindi man lang niya nalalaman. Nabuntis siya nang wala man lang gumagalaw sa kanya. Hilaw na natawa si Lian, mariin niyang tinitigan si Doc Giustoni. Napaiwas naman ng tingin ng doktor dahil alam niyang magagalit si Lian pero alam niyang mas magagalit sa kanila si Santino or worst baka ipapatay pa sila dahil sa galit ni Santino. Kailangan nilang makuhang bata lalo na anak yun ni Santino Xavier Villafuerte, ang taong hindi mo pipiliin na kalabanin. Alam kong galit ka, naintindihan namin pero kailangan namin itamang pagkakamali namin. Pasensya na iha, nagkamali kasi ang mga nurse namin at napagpalit ang mga information nyo. Ikaw dapat yung magpapacheck up lang sa pagsakit ng puson mo, hindi ba? Pero ikaw ang na-inseminate ni Doc Casey. Hindi ko alam kung maagang nalaman ni Doc Casey ang pagkakamaling nagawa nila, kaya bigla siyang nawala. Late ko na rin nalaman. Hindi nabuntis ang surrogate mother dahil sa'yo na-inseminate ang sperm cell ng client namin. Gusto sana namin. Sinong ama ng batang dinadala ko? Pagpuputol niya sa pagpapaliwanag ng doktor. Seryosong mukha niya. Bakit kung kailang pang okay ng relasyon nila ni Santino saka pa ito nangyari? Bakit palagi na lang may humahadlang sa kanya para maging masaya siya? Napatikim naman si Doc Giustoni saka siya bumuntong hininga. Pasensya ka na iha, pero we can't disclose the personal information of our client. Mabuti na lang at nagpunta ka dito para alamin ang nangyayari sa'yo dahil kung hindi, ipapahanap ka talaga namin. We need the baby in your tummy at ibabalik sa ama nito. Hilaw na natawa si Lian. Gusto niyang sampalin ng doktor na nasa harap niya. Ano bang akala nila sa batang dinadala niya? Isang laruan o bagay na aksidente niyang nakuha na kailangan niyang ibalik? Sabihin man natin surrogacy lang to. Hindi ba't anak ko pa rin ang dinadala ko? This is still my biological child, hindi ba? Sperm cell lang ang itinurok sa akin at egg cell ko pa rin ang pinasukan ng sperm cell para mabuo ang batang nasa sinapupunan, hindi ba? Seryoso niyang tanong. Hindi ka agad nakasagot ang doktor pero kailangan niya sabihin ang totoo. Kailangan nilang makumbinsi si Lian na ituloy ang pagbubuntis at maibigay nilang bata sa ama nito. Ganun na nga iha. Kung ganun bakit gusto niyang ibalik ko sa nagmamayari ng sperm cell ang magiging anak ko? Galit niyang wika kay Doc Giustoni. Natahimik si Doc Giustoni. Mukhang mahirapan silang kumbinsihin si Lian na ibigay ang bata sa tunay nitong ama. Ma'am, please calm down. How can I calm down? Tell me how. Galit na sigaw ni Lian. She's frustrated because of this mistake. Paano niya ipapaliwanag ito kay Santino? Hindi siya sigurado kung paniniwalaan siya nito at lalo na at minsan na siyang pinag-isipan ni Santino na baka may relasyon pa siya kay Enzo. Napahilot si Lian sa sentido niya. Gusto niya na lang maiyak. Masaya na siya. Masaya ng relasyon nila ni Santino.
Masaya na siya kasama si Santino pero bakit kung kailan handa na silang bumuo ng maliit nilang pamilya, ganito pang nangyari? Pinilit ni Lian na pakalmahin ang sarili niya dahil alam niyang na-stress din ang batang dinadala niya. Sabihin mo sa akin kung sinong ama ng batang ito. Sad niya pero hindi kayang sabihin ni Doc Giustoni, lalo na't ayaw ni Santino na ipaalam kahit na kaninang tungkol sa surrogacy. Pasensya na pero hindi ko pwedeng sabihin. Hayaan mo muna akong... Why? Hindi ba at kayo ang nagkamali? Hospital niyo at mga staff niyo ang nagkamali. Bakit hindi ko pwedeng malaman kung sinong ama na magiging anak ko? Hindi ba't karapatan ko rin naman yon? Kung tutuusin kaya ko kayong ipakulong dahil sa pagkakamali niyong ito. Nanggagalaiti sa galit si Lian. Naiintindihan kong galit mo pero hayaan mo muna akong magpaliwanag, can I? Kalmado pa rin namang wika ni Doc Giustoni. Hindi sumagot si Lian. Diretso lang siyang nakatingin sa mga mata ni Doc Giustoni. Nang hindi na nagsalita si Lian ay nagsimula naman na magpaliwanag si Doc Giustoni. Humihingi ako ng pasensya dahil sa nangyari pero pwede ba natin itong pag-usapan? Ituloy mo surrogacy at babayaran ka naman ng malaking halaga ng taong ama ng batang dinadala mo. Umiling si Lian. Hindi niya alam kung bakit parang hindi niya kayang ibigay ang batang dinadala niya, oras na isinilang niya na ito. Iniisip niya ring ipa-abort na lang pero para bang hindi niya kaya. Tumayo na si Lian kaya naalerto si Doc Giustoni. Tumayo rin siya at pinakiusapan pa si Lian pero iling lang ang sagot nito. Bakit ko pa nga ba kailangang alamin kung sinong ama ng batang ito? This is my child too. Sabihin mo man o hindi ang taong nagmamayari ng itinurok niyo sa aking sperm cell, it doesn't matter anymore. Pag-iisipan ko ring mabuti kung dapat nga ba kayong hindi panagutin sa ginawa niyo sa akin. Blankot may diin niyang saad saka siya umalis. Hinabol naman siya ni Doc Giustoni para pakiusapan pa. Lian, hindi ba? Aniya. Pakiusap naman Lian, pag-isipan mo mabuti. Malaking halagang ibibigay sa'yo, oras na isinilang mong batang yan. Huwag mo sanang ipalaglag ang bata, pakiusap. Nakikiusap na saad ni Doc Giustoni, pero mas matigas si Lian sa kanya. Hindi bale na. Huwag niyo na akong hahanapin kung ayaw niyong kasuhan kong hospital na ito at patanggalan kayong lahat ng lisensya. Lahat kayo may kinalaman sa nangyari sa akin. Wala akong pakialam kung sinong taong ama ng batang ito pero hindi niyo rin ako kilala at ang pamilya ko. Huwag niyo akong susubukan, Doktor. Aniya sa katuluyang umalis. Mariing napapikit si Doc Giustoni saka siya napahilamos sa mukha niya. Hindi niya na alam kung anong gagawin niya. Siguradong mananagot din siya kay Santino. Oras na hindi niya makumbinsi si Lian at managot din siya kay Lian kapag hinanapan niya ito. Humugot ng malalim na buntong hininga si Doc Giustoni. Akala niya'y karaniwang tao lang si Lian at hindi siya mahirapan na kausapin ito pero mukhang nagkamali siya ng akala. Base sa nakita niyang itsura ni Lian, sa mga gamit ito at sa paraan niya ng pananamit, siguradong sa mayamang pamilya rin ito nagmula. Pareho silang problemado tungkol sa pagbubuntis ni Lian. Iniisip ni Santino tungkol sa babaeng aksidenteng na-inseminate ng mga doktor. Hindi nakatuon doon ang atensyon niya dahil mas iniisip niya si Lian. Handa na siyang maging ama pero tila ba hindi pa yun kayang ibigay ng tadhana. Masyado siyang nasaktan nung niloko siya ng ex niya pero hindi niya akalain na mas masakit palang malaman na hindi siyang ama ng batang dinadala ng asawa niya. Akala niya makakausad na siya. Akala niya panibagong chapter na ng buhay niyang mabubuksan. Pero mukhang hindi pa umaayon sa kanyang panahon. Wala siyang ibang gustong maging ina ng magiging mga anak niya kung hindi si Lian. Isang malalim na buntong hiningang pinakawala ni Santino. Pinag-iisipan niya kung tatanggapin niya bang anak ni Lian sa ibang lalaki. Paano kung nalaman din ni Lian ang tungkol sa surrogacy na ginawa niya? Magagawa rin ba siyang tanggapin ni Lian? Gulong-gulo ng isip ni Santino. Ang gusto niya na ngayon ay magkaroon sila ni Lian ng anak nila. Pero mukhang may ibang plano sa kanilang tadhana. Magkakaroon siya ng anak sa ibang babae dahil sa surrogacy na hindi niya pinagplanuhang mabuti dahil sa kagustuhan niyang magkaanak na. Magkakaroon naman ng anak si Lian sa ibang lalaki. Sa tuwing nakikita niya si Lian, ayaw niyang pag-usapan nilang tungkol sa pagbubuntis nito. Hindi niya alam kung bakit natatakot siyang malaman ng totoo. Masyado nang masakit para sa kanya nang malaman na hindi siyang ama ng dinadala ni Lian. Aalamin pa ba niya kung sinong ama nito? Magkasama pa rin sila sa isang kwarto dahil nasa bahay pa rin nila si Paloma. Nasa isang kama sila pero nasa magkabilang dulo sila kumahiga. Hindi na rin sila nag-uusap pagkatapos kumain. Pumasok si Santino sa kwarto nila. Hindi niya naman makita si Lian kaya tinignan niya ito sa balcony. Hindi naman siya nabigong makita ito. Humugot muna ng malalim na buntong hininga si Santino
bago niya nilapitan si Lian na tulalang nakatingin sa kawalan. Hey, agaw atensyon niya. Bumalik naman sa wisyo si Lian pero hindi niya nilingon si Santino. Galing ka raw sa ospital kanina. Nagpa-check up ka ba? Kumusta? Naiilang na tanong ni Santino. Dahil sa nangyari para bang bigla silang naging stranger para sa isa't isa. Hindi na sila komportable na makausap ang isa't isa. Ang kasiyahang nararamdaman nila noon na palitan yun ng lungkot. Hindi ako nagpa-check up, may ginawa lang ako. Sagot ni Lian na ikinatango ni Santino. Hindi na alam ni Santino kung anong itatanong niya kaya natahimik sila ng ilang minuto. Gustong magpaliwanag ni Lian tungkol sa pagbubuntis niya pero pinapangunahan siya ng takot. Paano kung hindi siya magawang paniwalaan ni Santino? There is a lot of what happened if pero takot pa rin siya magtanong. Magpapahinga na muna ako. Marami pa kasi akong kailangan gawin bukas. Saad ni Lian saka siya tumayo. Tatawagin pa sana ni Santino si Lian pero walang lumabas sa salita sa bibig niya. Kaya pinanood niya na lang si Lian na pumasok sa kwarto nila. Mariing ipinikit ni Santino ang mga mata niya. Pareho silang natatakot na baka hindi nila magawang matanggap ang isa't isa. Pagbalik ni Santino sa kwarto nila hindi niya makita si Lian. Hinanap niya ito sa sala at kusina pero wala siya. Gusto niya sanang magtanong sa lola nito pero natatakot siya na baka mapansin ng matanda na may nangyayari sa kanilang dalawa. Samantala naman iniwan ni Lian ang invitation para sa runway fashion show sa Spain sa side table ng kama nila. Si Santino gusto niyang isama sa plus one niya. Gusto niyang ipakita kay Santino mga designs niya at gusto niyang maging proud sa kanyang asawa niya sa mga achievements na nagagawa niya. Gusto sana ni Lian na personal niyang ibigay ang invitation kay Santino. Pero nahihiya siya kaya iniwan niya na lang sa lugar kung saan mabilis na makikita ni Santino. Nasa airport na si Lian. Hinihintay si Santino kung sasama ba to. Nag-message si Lian kay Santino pero wala siyang natatanggap na reply. Samantala naman, babasahin na sana ni Santino mga message sa kanya nang maagawang atensyon niya sa empleyado niyang biglang pumasok sa conference room. Nasa kasagsagan sila ng meeting na bigla itong pumasok. We need you, sir. Saad ng empleyado. Binaba ni Santino ang phone niya at naiwan niya itong nakabukas. Napapairap na lang si Sonia nang ma-interrupt ang meeting nila. Aalis na rin sana siya nang biglang tumunog ang phone ni Santino. Kinuha niya ito at nakita niya nakabukas ang cellphone. Binuksan niya kaagad ang mga message ni Lian. Muling napapataas ang kilay ni Sonia. Binura niya lahat ng messages ni Lian at nang biglang tumawag si Lian, ay pinatay niya ito. Napakunot naman ng noo si Lian. Muli niyang tinawagan si Santino dahil baka namali lang ng pindot ang asawa niya. Pero sa pangalawa at pangatlo niyang tawag, ay pinapatay na rin ito. Nasaktan si Lian sa pag-aakalang si Santino nagde-decline sa mga tawag niya. Ibinaba niya ang cellphone niya saka siya mapait na ngumiti. Mukhang kailangan niyang huwag nang ipagsiksikan ng sarili niya. Sumakay na si Lian sa eroplano kasama ng team niya. Tulala siyang nakatingin sa labas ng bintana. Siguro nga kailangan na muna nila ng oras para makapag-isip-isip. Ayaw din na muna ni Lian na bigyan ng stress ang sarili niya, lalo na't hindi makapit ang baby niya. Iba man ang ama ng batang dinadala niya, bunga man ito ng pagkakamali ng ibang tao, hindi na mababago na anak pa rin niya ito. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Lian, saka niya ipinikit ang mga mata niya. Sa isang iglap lang biglang nagbagong lahat. Ang labi niyang palaging nakangiti, ngayon ay halos hindi mo na masisilayan. Naramdam ni Lian ang pagguhit ng sakit sa puso niya. Bakit parang mas nasasaktan siya ngayon kay Santino gayong ilang buwan pa lang naman silang nagsasama at magkakilala? Mas masakit pala kapag walang third party na sangkot. Samantala naman binalikan ni Santino ang phone niya sa conference room. Tinignan niya ang message ni Lian pero napakunot siya ng noo na wala man siyang makitang message. Napapaisip siya kung namamalikmata lang ba siya. Naagaw ang atensyon ni Santino na may kumatok sa pintuan. May meeting ka nga pala ngayong gabi sa Tagaytay. Kailangan mo rin magstay doon ng 2 araw. Saad ni Justin. Tumango na lang si Santino bilang sagot. Hindi na nakita ni Santino ang invitation na iniwan ni Lian sa kwarto.